Magandang araw sa inyo lahat mga kapuntos at sa tampo kong video sa inyo. Mga clips po ito sa aking live kung saan para madali siyang ma-review, no? Ang tampo ko pong video sa inyo ay yung sinabi ni PTR James na si Moises daw nag-compile daw ng Bible. Nag-compile daw siya ng Bible. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yun, pero talaga bang nag-compile ng Bible si Moises? Yan ang ating tampok sa oras na ito. Kaya sa mga bago pa po sa aking channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya atin na pong i-review yung portion kung saan sinabi ni PTR James na si Moises daw ay nag-compile daw ng Biblia. Alamin natin kung totoo ba yun o hindi. Kaya wag na po natin patagalin, simulan na po natin. Ito kasi Jando, alam mo ba na si Moses nag-compile na ng si Moses ay nag-compile din ng Bible. Ha? Si Moses nag-compile din ng Bible? Tanungin natin, totoo ba na si Moses nag-compile din ng Bible? Si Moises ba nag-compile ng Bible? Oh. Anong sagot? ChatGPT. Ano? Ito, tingnan nyo ha. Ito mga kapalpakan turo ni Peter James eh. Magandang tanong ang maikling sagot. Hindi si Moises na nag-compile ng buong Biblia. Pero tradisyonal na itinuturing siyang sumulat ng unang bahagi nito, ang tinatawag na Pentateuch, Torah, ang unang 5 aklat ng Lumang Tipan. Sabi nito, traditional. Bakit nila paniwalaan ito? Maganda to yung screenshot ko ito ha. Screenshot ko ito para maganda ebidensya to eh. Sabi dito, traditional na si Moses ang nagsulat ng first 5 books of the Old Testament. Tanong, traditional, maniniwala ba kayo o hindi? Hindi si Moses ang nag-compile ng buong Bible. Di palpak again. Palpak again itong taong ito. PTR James, puro ka kapalpakan. Hindi pang lalait yan. Hindi pang lalait yan. Totoo ang sinasabi ko. Totoo. Mali ang tinuturo ni PTR James sa inyo. Sa mga nakikinig sa kanya, mali ang mga turo niya. Kasi hindi naniniwala sa katotohanan, kaya puro mali-mali ang tinuturo. Tuloy tayo sa video niya. Hindi bro, hindi lang yung whole Bible ba? Nga. Old and New Testament into one book. Hindi pwede mag-compile si Moses ng the whole Bible kasi wala kang New Testament sa panahon niya. Ang tanong ko, kung hindi, Rome. So pinapakita si Marcion, ayaw naman niyang basahin si Marcion. Ayaw niya, kanya lang pinapakita si Marcion, ayaw niya basahin. Kasi alam niyo ba niya basahin? Kasi pag binasa niyo yung pangalang Marcion, baka hanapin ko kay ChatGPT, mabubuking siya. Ha? Give me, Michael. Give me a little. I like this one. It is sour. Okay. Just a little one. Yummy. What? I like this one. It's yummy. Okay. Hindi tuloy. Roman Catholic ang nag-compile ng Old and New Testament into one book. Yan ang Biblia ko mo. One book lang yan eh. Tapos nandiyan na lahat, Old New Testament. Kung hindi Roman Catholic ang unang nag-compile niyan, then ano rin eh? Yun yung natanong ko kanina. Ang sinagot ko sa akin, Athanasius. Ang sabi dito, it is not true that Athanasius compiled the whole Bible. Sabihin, ang referensya mismo ng kasaysayan ang sumatalong at sa paliwanag mo. Bigyan po ko ang sagot na kung saan talagang kakasya na sa paliwanag ng history. Bigyan mo ako. Hindi.
Ito nga, babasahin ko nga ito. Babasahin ko nga ito, Jando. Anong condition natin, sabi ko? Babasahin daw niya anong kondisyon. Babasahin niya si Marcion. Kahit basahin mo yung si Marcion, lugi pa rin siya. Kasi ang Biblia ang ginawa ni Marcion, ang Gospel Luke lang. Walang Mateo, walang Marcos, walang Juan. Walang gawa, walang Pedro, walang Revelation. Daming kulang. Yung 10 letters of Paul, pinagbubura pa yung ilan. Hindi yan ang Biblia ang hawak na hindi yan ang hawak na Biblia ni Peter James. Ang Biblia ang hawak ni Peter James, hindi yung gawa ni Marcion. Tapos pinapakita niya sa skill si Marcion. Ay, yan ang klaeng kapalpakan yan. Tuloy natin. Ay, huwag ka na mag-condition bro. Meron ako diferensya ng bangka sa diferensya mo. Hindi, kailangan. Wala ka pa binabasa diferensya. Hindi. Huwag ka na mag-condition, sagutin mo na lang. Hindi, kailangan. Ano ang relihiyon ng unang nag-compile ng Old and New Testament into one book? Anong relihiyon niya kung hindi Roman Catholic? Sige. Ikaw ba naniniwala na Roman Catholic ang nag-compile? Binabaliktad na niya. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto niyang ilipat sa akin yung hirap na nahihirapan siya, no? Yung hirap na dadanas niya, ilipat sa akin. Kaya siya nagtatanong ngayon. Asan bro? Asan yung revelation mo bro? Hindi. Bro, labas na naman. Hindi nga. Hindi. Tinatanong nga kita eh. Ikaw ba naniniwala talaga? Kasi medyo... Hindi. Medyo seryosong usapan na ito eh. Medyo seryosong usapan na ito. Ikaw ba naniniwala nga talaga nga Katoliko, Romano Katoliko ang nag-compile? Sige. Ano nga? Kung si Roman Catholic, ano nga? Yan nga ang sabi ko. Ikaw ba naniniwala? Ikaw ba naniniwala na Roman Katoliko ang nag-compile? Sige. Asot na naniniwala ako kasi wala ka pang sagot eh. Ito. Dahil naniniwala... naniniwala ako kasi wala ka pang sagot eh. Ang sagot. Sige. Bago isip ko, sagutin mo muna. Kung hindi Roman Catholic, anong religion? So naniniwala ka? Mayroon na bang Romano Katoliko noon? Meron bro. Ayon dito sa isang referensya naman dito sa Young Student Learning Encyclopedia. Yan. Ito binabasa ko. Yung Young Learning Encyclopedia, ito yung for the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Ito yung binabasa ko sa kanya. At ibigay ko paano nyo ito Hindi, ang sabi ko sa Bible mo basahin. Hoy, Jando. There were no separate sects or branches. Jando. Wala kang alam eh. Jando. Wala kang alam, Jando. Jando. Ito. Jando. Mga live namin. Kaya Hindi. Jando. Hoy, Jando. Makinig ka muna, Jando. Makinig ka. Ito. Basahin mo ngayon sa King James Bible. Basahin mo. Hindi mo, ikaw yung tinatanong ko bro. Hindi. Tinatanong nga kita eh. Hindi. Sabi ko. Hindi. Basahin mo ngayon. Sabi niya kasi, basahin sa King James Version. Ikaw tinatanong ko, saan sa King James Version na siya ang nag-compile ng Bible? Ngayon, nilipat niya sa akin yung problema niya. Ayaw niya akong masagutin. Jando, ang ingay-ingay niya. Grabe siya. Ito ba napanood ninyo? Napanood nyo ba ito? Itong talakayang ito? Ha? Napanood nyo ba ito? Hindi nyo ito napanood sa kanyang live? Matagal na ito yan. Ano taon pa to?
Before June 30, 2024 to nangyari. Kung talakay namin ito, nahirapan. Tuloy. Basahin mo, yung binasa mo, basahin mo dito sa King James Version. Hindi nga. Ang sabi ko kasi, hoy, makinig ka. Bakla pala ito eh. Grabe! Napikon na talaga siya. Sobrang pikon na niya. Uy, hindi ako nalalait. Sinasabi ko lang totoo. Napikon talaga siya. Tuloy. Kinig ka. Gusto mo dito sa programa ko ikaw magsasalita? Tinanong niya kasi ako. Nung panahong yung may Romano Katoliko na ba, ako naman sumasagot. Ayaw niya marinig ng mga viewers yung sagot ko. Yeah, Jando, makinig ka. Jando, makinig ka. Ingay. Ito, tuloy. Makinig ka. Sa King James Version basahin mo. Sa King James Version natin mababasa na si Athanasius ang hindi, yung binasa mo, basahin mo sa King James Version. Kasi ang tanong ko sa iyo, ang tanong ko kasi sa iyo, mayroon na bang Katoliko, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ang tanong ko kasi, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ako nagtatanong lang. Hindi. Sa King James mo basahin kasi mga bugos yung mga pinagbabasa nyo dyan eh. Gusto mo kasi stricto sa King James Version eh. Sige. Saan sa King James Version? Hindi. Yung binasa mo nga, hindi. Ngayon, binabaliktad ko sa kanya yung strategy niyang ginagamit sa akin. Binabaliktad ko sa kanya ngayon. Nahihirapan naman siya. Kawawa si PTR James. Tuloy na. Taranta, di ba? Mamaya ko siguro at ipakita yung kung kaya pa ng oras, at ipakita yung si Brother Wendell naman tumawag sa kanya, hindi niya sinagot nung kay Brother Wendell. Tuloy natin. Hindi ka pala marunong eh. Yung binasa mo nga, basahin mo sa King James Version. Gusto mo sa King James Version? Hindi. Yung binasa mo. King James Version eh, King James Bible eh. Sige, basahan mo ako sa King James Bible. Saan sa King James Bible na si Athanasius ang nag-compile mga... Hindi nga eh. Yung tanong ko sa iyo kasi, basahin mo sa King James Version yung binasa mo. Ano ba naman yan? Ha? Ano ba naman Kasi ang tanong ko kasi sa iyo, mayroon na bang Katoliko noon? Mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ha? Mayroon na bang Romano Katoliko noon? Yun ang tanong ko sa iyo. Mayroon na bang Romano Katoliko? Kasi yung binasa mo, hindi sa King James Version. Kasi nga, mga bugos yung mga Biblia ang ginagamit ninyo. Tinistrikto mo kasi sa King James Bible. Hindi. So, baliktad ko sa iyo. Hindi. King James Bible lang. Hindi. Gamitin natin na batayan. Hindi. Yung binasa mo kasi, makinig ka. Hoy, makinig ka. Hindi. Hindi. Ang tanong ko nga sa'yo, ito. Mayroon na bang Katoliko noon? May binabasa ka kasi. Hindi, may binabasa ka kasi ang sabi ko basahin mo sa King James kasi yung binabasa mo, alam ko nasa bugos 'yan. Basahin mo sa King James, bro. Hindi, bakit ako? Ikaw nga inutusan ko eh. Inutusan kita, basahin mo sa King James Version. Ipahinay para magkalusot ko. Ipahinay daw. Sabi niya, ipahinay biyaro makalusot ko. Ipahinay biyaro makalusot ko. Nahirapan. Alam nyo, dito, kanilang pinutol yung call ko. Totoo.
kanilang pinutol yung call ko kasi hindi siya makalusot. Ano? Kasi ito kasi ang style kasi nitong mga CFD. Ayaw makinig, gusto nila na sila ang pakinggan. Nagtatanong kasi siya. May Katoliko na ba nun? Sabi ko meron, nagbasa ako ng ebidensya ko. Ang gusto niya King James Version. Oh, wait lang. Ikaw muna magbasa muna. Saan sa King James Version mabasa na si Ata nagsusunog-compile ng Biblia? O yan naman, Marcion, saan sa King James Version na si Marcion na nag-compile ng Biblia? Naglilimit eh. Binalitag ko sa kanya yung limit na ginagawa niya. Ano na, nahirapan. Ito tayo sa dun sa si Brother Wendell lang tumawag sa kanya. Wait lang muna ha. Saan kaya yun? Sabi ko, yung hindi niya nila yan. May isang video natin. Dagdagin na hindi. Kaya ito. Hanapin ko muna yung si Brother Wendell lang tumawag ha. Wait lang ha. Hanapin ko. If dito Darwin ito. Ano na bang? Ano na lang. Dahil mahaba-haba pa ito kasi 2 oras yung kanyang yung ginawa niyang live. Siguro bukas ilalabas ko yung part ng video na si Brother Wendell lang tumawag, hindi nila tinanggap, bagkos pinatay niya yung call at nag-end siya ng live. Baka sa dulo. Sa dulo ha, sa dulo. Ganun ang gimmick nila yung mga pinagagawa ng likosin hindi mayayab. Itong sa kaya itong gaya ng ginawa sa mga tao violation. Baka bukas sabihin ko bukas na hindi kasi alabat. Hanapin ko na lang yung kay Brother Wendell. Kung saan di niya tinanggap yung call ni Brother Wendell, nahirapan siya. Okay, so basa muna ako ng mga comment ninyo. Nag-enjoy ba kayo dyan? Ayun po, nahirapan po si PTR James po doon sa gusto niyang mangyari. Hinanapan niya ako ng King James, hanapan ko rin siya ng King James. Ang problema, hindi siya makasagot. Okay, so maraming salamat po sa inyong panonood sa ating clip sa nangyari pong live ko po tungkol kay PTR James. Maraming salamat po at kita-kits po tayo ulit bukas dito lamang sa aking YouTube channel sa John Do Alabado TV, straight to the point. Maraming salamat po and bye-bye.